Yes po, isang magandang araw po mga kabarangay. April 30 na po, araw ng Huwebes. So bukas, primero na po, Mayo 1, Labor Day. Mga kabarangay, pag-usapan po natin muli itong isyong ating kinakaharap ngayon, itong barangay at SK election. Marami po yung nagsasabi o nagtatanong pala na tuloy ba ito? Marami naman po ang naniniwala na ito po ay matutuloy. At may mga naniniwala naman po na ito po ay mapopospon. Sagana ng aking po mga kabarangay, kagaya po ng nakita ninyo dyan po sa aking caption o pamagat na 60-40. Yes po. Kasi pareho pong may posibilidad o posible pong mangyari anuman o alinman sa dalawa. Maaari po siya mapospon. Yes po, dahil hawak nga ng mga nakaupong mga mambabatas natin ang batas. Pwede lang magawa ang gusto nila po nilang gawin. Kaya natin po siya binigyan ng 40%. Dahil yan po ay kanila pang pag-uusapan, aprobahan, pipirmahan ng Pangulo. At kapag yan po ay naging batas na at napirmahan ng Pangulo, ay talagang tiyak po na mayroong pupunta sa Korte Suprema para yan po ay petisyonan o kalabanan. Or ibig sabihin ay salansangin. So magkakaroon po ng mga pagdinig o hearing or susulatan ng Supreme Court ang magkabilang panig para magpasa ng written explanation sa kanilang panig. At magdedesisyon dito ang korte kung sino po yung kanyang papanigan. Kaya ako po binigyan ng 40%. Para sa akin lamang po ito 40%. Ito pong postponement. Bakit naman po 60? Bias ka naman. Pabor ka na matuloy ang halalan. Talaga naman po na kaya natin siya binigyan ng 60 itong para matuloy. Kasi nga, batas na ito. Ipapatupad na lamang. At sa kasalukuyan, kahit po ano pa ang sabihin ng COMELEC, patuloy pa rin po sila sa paghahanda para nga sa darating na halalan sa November 2, 2026. Kaya po, siyempre po, bago po yan, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po ay updated sa aking mga bagong videos. 60% yung binigay kong grado sa kanila. Ito nga po kasing umiiral na batas natin, RA 12232. Kaya 60%. Wala pa nga pong kapalit na batas yan So, hanggang hindi po napapalitan, hanggang wala pong bagong batas na magtatakda sa halalan, ay ito pong 12232 ang tunay po na nangingibabaw. So, tuloy na tuloy po ang halalan sa November 2, 2026 hanggang walang bagong batas. Kayo po, aking mahal na kabarangay, ano po yung inyong nararamdaman? Ano ang maaaring iniisip ninyo na mangyayari? Matutuloy po ba ang barangay at SK election? Ilang porsyento para sa inyo? At kayo naman po na naniniwala na hindi po ito matutuloy, ilang porsyento naman po? At syempre, sana po kung magkukomento kayo, ay ilagay din po yung dahilan kung bakit. Kagaya po ng aking dahilan na bakit 40% ito, dahil yan pa kasi ay pag-uusapan pa at gagawin pang batas. Marami pa po siyang lalakbayin. Kaya 60% naman po itong siya ay matutuloy dahil ito'y ganap na batas na po at anumang oras kapag dumating o sumapit na po yung takdang panahon ay ipapatupad po ito. At isa pa po na maaring masabi kong dahilan, yan nga po patuloy sa paghahanda ang COMELEC para po sa barangay at SK election na magaganap sa November 2, 2026. So, sana po ay magkomento po tayo ayon lamang sa ating napanood, ayon sa content o konteksto po ng content. Sa bagay, hindi po maiwasan talaga yung ating mga bashers. So, be it. Kaya po sa mga aspirante dyan, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Wag kayong panghinaan po ng loob. Dahil wala pa rin namang katiyakan kung mapopospon nga po yan Bagamat wala rin katiyakan kung ito po ay matutuloy.
Yan nga po. Bagamat mas malaking porsyento naman po na ito po ay matutuloy dahil ito pong sinusulong po nilang batas ng pagpo-postpone, niluluto pa lang yan mga kabarangay. Yes po, niluluto pa lang. At ito pong tuloy na tuloy ang halalan o tuloy ang halalan sa November to 2026. Matagal na pong naluto yan. Lutong-luto na po yan. Iahain na lang. Yung pagpo-postpone po, yun nga, niluluto pa. May kulang na rekado pa. Marami pa po silang rekadong ay idadagdag para ito po ay maluto. So, laban lang. Huwag kayong mapanginaan ng loob.